Everyone, may biglaan kaming training papuntang Singapore. Friday kami na-inform at Monday kailangan na naming lumipad kaagad dahil Tuesday na morning ang training. So ayun, tara! So yun nga, kumain muna kami before yung flight kasi yung nabook pala namin na ticket ay walang kasamang food dahil sa madalian na rin pagbubuk nun kasi Friday na kaya hindi namin napansin na wala palang kasamang meal yun. Pero okay lang din. Dito na lang kami bumili sa airport at bumili na rin kami ng food namin na kakainin doon mismo sa plane. Kaya tara na kasi alis na tayo. It has two retacks, two mouthpiece for inflation, a whistle and a light for attracting attention. You must only feel like Kaya ayan, ang bilis naman natin nakarating ng Singapore. Charot lang. Before nga kami pumunta ng Singapore, nag-create na ako ng account sa Grara. Hindi na kami mahirapan kumuha ng taxi papunta sa training center. Dahil hindi rin naman namin kabisado ang lugar at first time namin sa Singapore. Kaya pagdating namin kaagad, nag-book na kami ng Grab. In fairness, ang gaganda ng mga Grab cars nila dito. At yung nabook nga namin ay yung automatic, yung door. O diba? Sosyalin ng mga lola mo. So yun na, sakay na Madam Pat. Ayan, papunta na kaming hotel at dumaan kami dito sa tunnel. So, na-amaze talaga ako dito kasi first time kong dumaan ng napakahabang tunnel. Yan, ang ganda at ang linis talaga ng Singapore. At eto na nga, nandito na tayo sa CBD area ng Singapore. Ayan, makikita nyo na ang lalakihang mga buildings, ang daming mga ilaw, para lang din siyang BGC. Tara, nandito na kami sa hotel at tumuloy kami dito sa M Hotel Singapore. Hindi siya kalakihan pero okay na rin kasi lang din naman kami matutulog dito. Bukas uuwi na rin kami ng Pilipinas. O diba, so siya. Almusal lang talaga kami dito, charat. At wala na kaming pagod-pagod. Walang pagod ang mga person na yan. Umalis kami kaagad. Kami sa hotel na mga ilang minutes tapos lumabas na rin ulit para gumala kahit alas 11 na ng gabi. So nagtanong-tanong kami dito kung saan pwedeng gumala. Open pa daw ang food park dahil medyo nagutom din naman kami sa biyahe. Gumora na kami sa food park. At akala namin sobrang lapit lang ng food park. Yun pala may kalayuan din. Pero okay lang din para makapa-explore kami sa area. 7-Eleven din pala dito. Ayun, explore lang. Mga vloggerist yarn. Ayun, konting lakad pa, exercise. Total, hindi naman tayo palaging nag-exercise. Dito na lang tayo mag-exercise sa Singapore. O, diba? Pack na pack. Ayan, malapit na nga tayo sa food park. At may dadaanan pala kami ditong vendo machine, orange juice. At ito na nga yung food park. Wow! Dito tayo mag-umpisa. Walang kanin. Teka lang, ano ba yun? Ano yun? Fried rice at baby squid, maliit lang po. Tama na. Ba't marunong ka mag-Tagalog, Tagalog? I'm Singaporean, my husband Filipino. Ah! Kasi di mo hindi Tagalog rin, di ba? Alam ko, foreigners kayo, I don't want. Because my husband is Filipino. Gusto ko yung maliit ng order yung Filipino lang po yung ulit. Kasi lang po, Yun nga, nakilala namin si ate na marunong magtagalog. Yun pala daw, ang kanyang asawa ay Filipino at siya ay isang Singaporean. Nakuha yung pangalan niya, itago na lang natin siya sa pangalang Ate Beth. Ate Beth, salamat sa pag-asikaso sa amin. Masarap ang pagkain. Mahal lang talaga. Okay lang yan. Experience lang din to. Dahil hindi din naman namin naubos yung pagkain. Marami yung servings nila. Kaya tinake out na lang namin yung iba sa hotel. At hindi rin naman nakain pagdating doon. Kasi pagod na mga first o pagdating sa hotel. Kaya natulog lang din. Aga pa kami kinabukasan papunta sa training center. Sige madam, nguyain mo yan. Huwag mong lunukin ka agad. Bulunan ka. Kinabukasan, pumunta na kaming SBF Center para sa aming training.
At yung training na yun ay nag-uumpisa ng 8 AM hanggang 1 PM lang. Kaya after nung training, may hinanda din naman silang lunch at then kumain kami. After nun, umalis na ang mga person. Hindi kasi talaga kami nag-aksaya ng oras habang nandoon kami kasi sayang din, nasa Singapore na rin kami, explore na namin ang Singapore. Pabalik na flight namin ay around 7 PM din. Lisang lunch, after nyan, na kami ng Grab papunta sa Jewel. Kasi that time, hindi rin kami makapuntang Merlion dahil ginagawa pa raw. Marina Bay naman, wala na kaming time para pumunta doon pero madadaanan namin siya papuntang Changi Terminal 1 saan nandun din naman ang Jewel na sikat sa Singapore. Ma-amaze ka talaga pag tiningnan mo yung Marina Bay kung paano ginawa ng engineer yan. Ang gagaling talaga ng mga tao. Kahit nandito lang kami sa sasakyan, na-amaze na kami habang tinitingnan namin yung Marina Bay Sands. Kaya nagpapasalamat talaga kami at nagkaroon ng opportunity para makapag-training dito sa Singapore. Sobrang saglit lang namin dito ay sulit na sulit naman ang aming travel. Para kami bang nag-travel ng 3 days, 2 nights din. Papunta na nga kaming Changi Terminal 1 kung saan nandoon din ang The Jewel, which is sikat na sikat din siya dito sa Singapore. Yung palang nabook namin na Grab, pa-jolly niya at napakabait. Sabi siya about facts at kung saan pa yung magandang puntahan ng Singapore. Sabi nga niya, mas mai-enjoy mo yung Singapore kung 7 days kang titira doon. Sige, next time kuya, pag-ipunan namin. Makapag-stay kami ng 7 days sa Singapore. At ito na nga, nandito na tayo sa Changi Terminal 1 at ito yung bumungad sa amin. Napakaganda at napaka-relax tingnan. Maraming tao pero hindi naman siya crowded. Sa loob pala dito ay parang mall din, so may mabibilhan kang mga pasalubong. Kaya tara, explore natin ang Jewel. Bonapat. At yon, after ng Changi Terminal 1 namin, meron din dong free shuttle papuntang Changi Terminal 4. Every 5 or 10 minutes, merong shuttle from Changi Terminal 1 papuntang Changi Terminal 4. Terminal 4 nila, napakaganda. Para kang nasa loob ng isang luxury mall. Din kaming kinainan dito na napakasarap at saka mura lang siya. So sa Philippine peso, nasa 250 pesos yung isang serving nila. Napakasarap. Napakalinis dito. Dito sa terminal nila, ang linis ng mga CR, very relaxing ng mga couch, para ka lang nasa isang lobby area ng isang mamahaling hotel. Yung mga upuan pala nila dito, yung mga lounge area ay merong mga saksakan kung malobat ka man. Bongga nga, natapos na ang aming araw sa Singapore at tayo ay pabalik na ng Pilipinas. Salamat guys sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!